Before tayo mag-start guys, gusto ko muna kayong i-remind na bumili na ng tumbler dito sa Quench. Mura lang yung mga tumblers ng Quench guys. Meron silang 20 ounces, 40 ounces. Nandiyan yung link sa description box sa baba para makita nyo pa ibang mga sizes nila. Depende sa talagang needs ninyo, kung saan kayo pupunta, ganyan. Or kung anong activity gagawin ninyo. 12 hours yung hot, tapos 24 hours yung cold. So, bili na kayo guys. Hindi ganun kamahal, pero same quality lang din dun sa mga sikat na brand ng tumbler. So, yung pag-uusapan natin ngayon guys, gaya na nakita nyo dyan sa title, ay isa na namang isa na namang Tron Smart na speaker. Ito yung Halo 200 guys. Ang kaibahan nito, meron tong wireless microphone. Actually, depende sa configuration na pipiliin ninyo. Kasi kapag pumunta kayo sa Lazada link na nandyan sa description box sa baba, merong tatlong option na pwedeng piliin dito sa Halo 200. Kapag walang mic, 8,499 pesos yung presyo. Kapag merong mic, 9,499 pesos. Kapag dalawang mic, 10,499 pesos. So yung i-unbox at ipapakita ko sa inyo ngayon, merong dalawang wireless microphone. So 10,499. So kung hindi niyo naman talaga kailangan ng mic, gusto niyo wired lang, pwede naman yung 8,499 pesos lang. Pero malaking bagay guys kung meron kayong wireless microphone kasi party speaker to, so pwede nyo gamitin sa karaoke, videoke, ganyan, o kaya kapag meron kayong event, kasi napakalakas ng speaker to kahit na hindi siya ganun kalaki. Okay, so unbox muna natin bago natin pag-usapan yung ilang mga features ng Halo 200. So makikita natin sa harap ng box yung itsura ng ating Halo 200, pati na rin yung malaking text na Marvelous Stereo Sound. Nandito sa may bandang baba, sa may harap, yung tatlong top features nitong Halo 200. Nandiyan yung splendid lights, 120 watts na stereo sound at 18 hours of playback time. Hindi naman sobrang laki yung box nitong Halo 200 kaya hindi tayo mahihirapang i-unbox ng mag-isa. Unang nasa loob ng box na makikita natin kapag naka-open na ay itong documentations. Meron tong manual at warranty card sa loob. Nasa separate na plastic naman yung power cord na hindi na natin kailangan pang gamitan ng adapter, yung prongs. Sunod naman natin makikita yung wireless microphone na guys, ang elegante na itsura. Dual tone yung design na ginawa dito ng Tron Smart kaya hindi siya mukhang mumurahing mic lang. Yun nga lang, walang battery sa loob ng box kaya bili na lang tayo guys at AA yung pwede rito. Meron na ring anti-rolling rubber na kasama sa box para kapag ilalapag na natin yung mic sa isang flat surface, hindi siya gugulong. Kaya nga anti-rolling eh. Ito pa ulit yung isang wireless microphone na same lang din naman itsura dun sa unang mic kanina. Okay, ito yung mga mic kapag meron ng rubber. Okay, ito na guys yung ating Halo 200. Tanggalin muna natin yung plastic wrap. Saktong-sakto lang guys yung laki, tsaka yung bigat niya. Lalo na kung gagamitin natin to sa pag-travel natin or ililipat natin sa iba't ibang pwesto. Hindi tayo mahihirapan. 6.1 kilograms lang yung exact weight nitong Halo 200. At nga pala, sa pinakailalim ng box, meron tayong auxiliary cable. Nagandahan ako agad guys sa itsura nitong Halo 200. Hindi siya super loud na design kahit pa sinabi ng Tron Smart na party speaker to. Yung tipong kahit gawin mong speaker pa sa loob ng office mo o sa loob ng sala nyo, aesthetic pa rin yung datingan eh. May maliit na Tron Smart emblem tayo makakita sa harap, tapos yung mesh dito sa harap, bakal. Pero yung buong body niya, plastic naman. Meron ding handle dito sa may bandang itaas na maganda rin ang pagkakadesign dahil hindi masakit sa palad o sa kamay natin kahit na medyo madiin yung gagawin nating grip dito. Meron ding soft rubber yung handle sa may ibabang part. Sa gilid, meron tayong makikitang stripe na design na merong Tron Smart logo na naka-emboss. Sa may likod naman natin makikita yung mga ports na tinatakpan ng rubber cover. Meron tayong dalawang microphone input, tapos yung isa sa mga input na yan ay pwede sa electric guitar. Meron din tayong USB-A para ma-play yung mga songs sa USB drive natin at ma-charge yung iba nating gadget kasi pwede itong gawing power bank. 15,000 mAh yung battery capacity nito guys. Andito din sa likod yung controls natin sa dalawang microphone ports. Puntahan naman natin yung controls dito sa may taas. Makikita nyo agad sa gitna yung malaking knob na para syempre sa volume.
Hindi siya yung knob na sobrang smooth kapag tina-turn natin. Meron kang mapi-feel na kagat sa bawat level ng volume, kaya mas nagustuhan ko to. Kasi alam mo kung ano na yung tina-turn mo. Nandito din yung ibang buttons, kagaya ng TuneCon, para may connect natin tong Halo 200 sa more than 100 pang Halo 200. Andito din yung Sound Pulse button para naman ma-experience natin yung signature sound ng Tron Smart speakers. Okay, so i-turn on na natin. Saksak lang natin yung power cord dito sa likod. Tapos pindutin natin syempre yung power button. At ayan guys, sobrang ganda ng lighting effects nitong Halo 200. Makikita nyo na habang ina-adjust natin yung volume knob sa taas, makikita nyo yung ring na malaki dyan sa harap, magbabago din. So in short, meron tayong volume level indicator dito. Yung knob ay may ambient light din para mas makita natin kapag madilim. Okay, so quick specs muna tayo dito sa Halo 200. Unang-una sa lahat, meron tong IPX4 na rating. So if ever na matalsikan ng tubig, ganyan, o ng ulan, walang problema. 360 guys yung protection na yan. Pero syempre, huwag niyong ilulubog sa tubig, huwag nyo rin ibababad sa ulan kasi hindi ganun yung protection niya. Bluetooth 5.3 na rin yung ating connection dito, kaya mas mahaba tsaka mas stable yung connection natin. Tapos yung maximum output nitong Halo 200 ay aabot ng 120 watts. Pero sigurado ko, maaabot lang natin yung max output na yan kapag ginamit natin yung Halo 200 habang nakasaksak sa outlet. Pagdating naman sa battery life, kaya nung nakita natin dun sa harap ng box, aabot ng 18 hours yung playback time nito sa isang charge. Pero honest naman, yung Tron Smart, kasi yung 18 hours na playback time na yan ay kung naka 50% yung volume level natin. Pagdating naman sa charging, 3.5 hours yung aabutin bago natin ito ma-fully charge. At panghuli guys, compatible to sa Tron Smart application. So pwede nating ma-download yung Tron Smart app sa Play Store or sa App Store. Pakita ko sa inyo itsura. Okay, so open lang natin yung Tron Smart application. Tapos, itap lang natin yung Tron Smart Halo 200 mula dito sa list. At kusa na siyang mahanap ng ating phone. Basta naka-on yung Bluetooth. Allow access lang natin. Tapos, pair. At yun na. Connected na tayo. Yan. So, basically, dito pa lang sa unang page ng application, makikita na natin yung battery status. Kung ilang battery left na lang natitira. Yung ating media playback controls. Tapos, yung volume controls. Ayan, makikita nyo. Nagabago din yung light ng ring niya. Ayan. Okay. Tapos sa second page, dito na natin maseselect yung music presets natin. So, meron tayong default, deep bass, rock, classical, at syempre yung sound pulse na signature sound ng Tron Smart. Pwede rin naman tayo mag-customize kung gusto natin. Pero dito naman tayo sa sound pulse. Sa third page naman, makikita natin dito yung play modes. Makakapamili tayo kung Bluetooth, gagamitin ba natin auxiliary, tsaka yung flash disk. Tapos, meron din ditong LED modes para makontrol natin yung light effects niya. So, meron tayo ditong ballet. Yan. Meron din tayong aurora breathing. Okay. Tapos, City of Phantoms. Tapos, carousel. Tapos, Starry Night. At kung sakali man na ayaw natin ng LED light or light effects, pwede natin yang i-disable. Okay? Pero sa ngayon, piliin muna natin yung City of Phantoms. So, sa ngayon, wala tayong feature dito na pwedeng ma-customize yung mismong LED na hindi ginagamitan ng preset. So, hindi natin na siya maka-customize na sa gusto natin. Pero okay naman. Okay naman yung light effects niya. So, dito sa last page, madami pa tayong pwedeng magawa kagaya ng stereo pairing mode. Dito natin pwedeng i-set up at marami pang iba. So, basically, yan yung ating companion app. Test natin ngayon yung playback or yung sound quality nitong Tron Smart Halo 200.
nitong Halo 200. So, meron tatlong levels yung echo niya. Yung narinig nyo ngayon ay off. Yung echo naka-off. So, try natin gamitin ng level 1. Sound check. Mic testing. Level 2. Sound check. Mic testing. Level 3. Sound check. Mic testing. Sound check. Off natin ulit. Okay, so ano masasabi niyo guys sa quality ng microphone niya? Comment kayo dyan sa baba. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa Tronsmart Halo 200. So, if ever guys, bibili nyo ba to? O magpapas muna kayo? Comment kayo dyan sa baba at sabihin nyo na rin kung ano yung pinaka nagustuhan nyo dito sa speaker na to. Ngayon, ang recommendation ko guys, kung bibili kayo nito, mas maganda samahan nyo na ng wireless mic kasi talagang malaking convenience. Lalo na kung gagamitin natin yan sa mga gathering ng ating pamilya, mag-video okay tayo. Ibang experience talaga kapag wireless yung microphone. So, if ever guys na gusto nyo na itong bilhin, nandyan yung link sa description box sa baba. At dahil lumabot ka sa dulo ng video na to, meron akong gustong sabihin. Dalawa yung pinadala ng Tronsmart na Halo 200. Yung isa, personal na gamit ko. Yung isa naman, para sa inyo. Pero syempre, para mapili ko kung sino yung bibigyan natin ng Halo 200, meron tayong mechanics. Una, kailangan ninyong i-like at i-follow yung page ng Tronsmart sa Facebook. Pangalawa, follow nyo lang ako sa TikTok. At pangatlo, mag-comment lang kayo dyan sa baba kung anong feature ng Tronsmart Halo 200 yung pinaka nagustuhan ninyo. Okay? So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samat-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.